Hi guys, good morning. So, time check natin ngayon is yan, or 6:44 na ng umaga dito sa New Zealand. So, kakatid pa lang natin kay boss kasi ang oras ng trabaho niya is 7. Kaya naman maaga tayo gumising guys para ihatid siya. Medyo alam niyo na malayo kasi mula bahay hanggang dito sa trabaho ni boss. Nasa almost 8 minutes ata or 9 minutes drive mula bahay hanggang dito sa trabaho ni boss. Kaya naman hinahatid ko siya. Maswerte lang kasi ngayon wala tayong pasok. Simula kahapon hanggang Martes wala tayong pasok kaya nahatid natin siya ng maayos. Kasi medyo conflict lalong-lalo na kapag may pasok ako guys kasi ang out ko sa trabaho is 6:45 naman ng umaga. So ang pasok naman niya is 7 kaya medyo alam niyo na medyo masyadong dikit yung pag-out ko versus dun sa pag-in niya. Sinabihan ko naman na siya na mag-drive siya or i-drive niya 'tong kotse kaso nga lang medyo siguro naiilang pa siya gawa nung kakaiba rin kasi yung yung driving system dito sa Gisborne guys. Napapansin ko. Matagal na akong driver pero napapansin ko siya lalong-lalo na 'pag nagda-drive ka rito kasi yung ibang mga sasakyan guys masyado silang dikit sa ibang mga sasakyan, yung mga kasunod nila gano'n. So medyo parang naiilang din siya 'pag nagda-drive. Pero pinipilit ko, ini-encourage ko pa rin siya na mag-drive para at least kahit papaano, katulad niyan 'pag nasa trabaho ko, yun puwede na niyang gamitin 'tong sasakyan. Hindi na siya medyo hassle pagpasok. Kasi imagine mo 'di ba 6:46 yung out ko tapos 7 naman yung pasok niya, eh, ang layo pa nung binabiyahe namin. Gano'n pa man siyempre kahit papaano yun masuwerte kasi nakapagtrabaho siya sa caregiver. So yung caregiver na pinagtatrabahuhan niya guys, yung company, willing sila na magturo dahilan sa wala naman siyang experience about sa caregiver. So yung company nila, willing sila mag-train, magturo kung ano yung mga tamang procedure, itong tamang pag-handle. Sa awa ng Diyos naman kahit papaano napapansin ko ngayon medyo siguro nagagamay na niya yung trabaho unlike nung unang araw niya medyo nangangapa pa siya. Siyempre normal naman 'yun guys. Kaya naman nakakatuwa lang kasi 'di ba wala siyang experience guys sa sa caregiver sa Pilipinas. Which is nag-aral siya pero totally hindi naman not enough para yung pinag-aralan niya about do'n sa sa caregiver. So, unang apply niya sa trabaho dito sa New Zealand guys ni bossing, eh, natanggap siya sa caregiver. So, nakakatuwa lang guys. May kumpanya rin pala talaga na kahit wala kang experience dito sa New Zealand, eh, willing sila na turuan kahit i-train. Yan ang maganda dito guys. Tapos yun, hindi tayo masyado nakatulog ngayon guys, gawa nung medyo masama yung panahon, ang lakas nung hangin, samahan pa nung malakas na ulan, hanggang ngayon umuulan pa rin. Sobrang nakakatakot pero nakakailang lang yung ganun, sobrang lakas niya. Kaya wala tayong masyadong tulog ngayon. Pero mamaya, yung pag-uwi natin sa bahay, tulog muna tayo. Maglalaba rin tayo dahil sabi ko nga wala tayong pasok simula kahapon hanggang Martes. So long weekend tayo guys. At masusundo rin natin mamaya si boss ng 3:30 pag out niya sa trabaho. Nakakatuwa lang guys kasi 'di ba sabi ko nga um, wala siyang experience about sa trabaho pero yun na niya, natanggap siya bilang caregiver dito sa New Zealand guys si bossing. Kaya nakakatuwa sa mga gano'ng bagay. Bakit tayo gumising ng ganito dahil sa trabaho ni boss, ganyan. Yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat diyan. Ingat kayo lagi. Bye-bye guys.